Ngayong umaga, susubukin namin ang kaalaman ng dalawa nating kaahas sa paggawa ng eroplanong papel. Siyempre, on board para sa challenge natin ngayon, ang kaaha nating TikToker na si Aaron Maniego. Hi mga kaaha! Today, nag-imbita po tayo ng dalawang airplane enthusiasts or aviation fans para gumawa ng sarili nilang disenyo ng papel na eroplano. Ang first challenger natin ay si Jasper Atienza, isang 22-year-old toy airplane collector mula sa Quezon City. Bata pa lang daw ay mahilig na siya sa pangongolekta ng toy airplane dahil gusto niyang maging piloto. Madalas kami mag-travel with family and doon nakita ko mahilig pala ako talaga sa aeroplano. Yung feeling ng nakakasakay na aeroplano, yung engine sound niya, lahat ng aspect. Ang pagkamangha niya sa mga design ng aircraft ang dahilan kung bakit niya lalong pinursu ang pagkokolekta nito. Sa ngayon, meron na siyang 45 toy airplanes. Makagawa kaya si Jasper ng eroplanong magdadala sa kanya ng panalo sa challenge natin o maging error plane lang ang magagawa niya? Fasten your seatbelts dahil ang next naman nating challenger is ang certified student pilot at Air Force reservist, si Absidy Gonzalez. Bata pa lang ako, dream ko na talaga maging pilot. Part rin yun na yung tita ko kasi is a woman pilot and siguro mas naging inspiration din siya sa akin. Isang buwan siyang nag-aral ng ground theories na kasama sa pinag-aaralan ng mga nag-aasam na maging piloto. Matapos niyang makakuha ng certification bilang isang ground marshal, naranasan na rin ni Absidy na makapagpalipad ng eroplano kasama isang licensed pilot. Doon ko talaga sobrang nagustuhan na nahilig na magpalipad ng aeroplano. Mag-take off naman kaya ang pilot aspiration si Absidy? Or mabilis din siyang mapapa-emergency landing sa challenge na ito? Okay guys, kasama ko ngayon si Absidy and si Jasper. Say hi to them, say hi to them. Hi mga kaaha! Ayun! Today, gagawa na tayo ng sarili nilang papel na eroplano. Pero kung akala nyo madali lang, akala mo ba madali lang to? Akala ko madali Ah, hindi. Doon ka nagkakamali. Dahil ang challenge na to ay kailangan nyo gumawa ng tig-isang malaking paper airplane gamit ng kartolina. Diba? Pwede naman kahit ano yung design ng airplane. Basta number 1, malaki siya. Number 2, kailangan mukhang eroplano syempre. Hindi pwede trend dito. Ha? Tsaka ang pinaka-importante number 3, malamang, syempre, kaya niya lumipad. Okay? Kaya handa na ba kayo? Yes, handa. Parang wala pang energy. Handa ka na ba? Yes, handa na! Ayan, ikaw. Ready na! Oras na para subukan kung lilipad ang mga eroplano nyo yan. Aabot ba hanggang doon sa pinakadulo? Tignan natin. Pero paano nga ba nakalilipad ang mga eroplanong papel? Dahil sa force na gaya ng totoong eroplano, kaya nakalilipad din ang mga eroplanong papel. Ang force ay ang natutulak at humihila sa isang bagay. Sa pag-itsa natin sa eroplanong papel, nagkakaroon ito ng force na kung tawagin ay thrust. Sa paglipad nito, ang hangin ay nagpapagalaw, pababa at pataas. Sa pakpak nito ay nagbibigay ng force na kung tawagin ay lift. Habang lumilipad naman ito, itinutulak ng hangin paharap ang eroplanong papel kaya bumabagal ito. Ang force na ito ay tinatawag namang drag. Nakakaapekto naman ang weight ng papel sa paglipad nito dahilan para maglanding ito. Ito naman ang force ng gravity ng Earth. Sa huli, ang eroplanong papel ni Jasper, na tinawag niyang Jasper Jr., ang matagumpay na nakalipad ng mas malayo. Okay guys, after 3 rounds, ito na ang final scoreboard. 2-1. Pero sino ang panalo? Drum roll tayo. Ang panalo ay si Jasper Jr. Dahil ikaw ang panalo, ang regalo ng Team AHA, lilipad tayo papunta sa pinakabagong recreational flight simulation facility sa Pilipinas, ang Sputnik Aviation. Dito magiging piloto for a day si Aaron at si Jasper. Matapos ay maglalakad sila sa jet bridge na parang nasa airport talaga. With matching boarding announcement pa. Sige, let's go. So may announcement talaga. So parang talaga nakakala mo na sa airport ka. Sa dulo, makikita na ang flight simulator na nagpaparamdam sa iyo kung paano maging piloto. Ang Airbus 320 Flight Simulator, na certified ng EASA o ang European Aviation Safety Agency.
Okay lang ba na ako ang mauna para tingnan ko lang kung ano yung mga mechanisms keme para hindi ka madisgrasya. Para isakripisyo ko sarili ko para sa iyo. Ladies and gentlemen, okay, we are going to turn the seatbelts on. Oh my gosh! Nakakatakot! We're moving! Lilipad na tayo! Very slowly. Ay, we're flying! Yes, we are. Yeah! Focus. Tapos huwag mo ko iwan ah. So now we're slowing down to a safer approach speed. So pull up. Pull up! To the right. To the right. Cabin crew, please be seated for landing. Ang galing! Meron din silang options na mag-land at take off mula sa mga sikat na airports around the world tulad ng Tokyo Airport, kung saan mag-aala piloto sina Aaron at Jasper. Bukod sa flight simulator system software na meron ng computer, gumagamit din ng projectors ang facility para i-project ang immersive 180 degrees view ng flight simulation. Nagbukas kami nung January 13, 2024, so bago-bago lang rin. And this is the first and premier recreational simulator facility. Why not open it to the public para at least matry naman ng public yung very exclusive na simulator na usually kasi pang pilot lang talaga siya. 3 taon ang ginugol ni David D. Koenigswarter, isang international commercial airplane pilot, para maitayo ang facility. Nakita niya ang growing community ng aviation fans dito sa bansa, kaya naman naisip niyang simulan ang Sputnik Aviation. It's more on sparking the interest of the youth talaga, yung the next gen pilots as we call them. This is one avenue para ma-realize nila na, okay, try ko muna ito without investing so much. Sa halagang 8,000 pesos, pwede na itong ma-experience ng kahit na sino. Mula sa edad 3 years old hanggang 50 years old. Maayos naman, medyo nakakabala talaga. Bakit? Parang Bakit? totoo na talaga yung mag-experience sa pag-flight. Sobrang immersive. Word of the day, immersive, diba? Mas na-appreciate ko pa lalo ang paglipad dahil napakaraming kailangan gawin para magkaroon ng isang safe na flight. Mula sa maliit na replika ng eroplano, hanggang sa pinaka-advanced na teknolohiya na meron tayo, abot kamay talaga ang paglipad. Aha!